Praise the Lord. Hallelujah. Morning po. Welcome po sa ating third year na paglakad sa ating Panginoon. Third year na kasi tapos na yung second year, di ba? So, pag grade 3 na po tayo. Ibig sabihin, meron na tayong maituturing na pagkaunawa sa kung ano ba ang buhay natin dito sa mundo ito. Amen po ba? Amen. Right? Samahan niyo muna akong manalangin dahil maliban na ang Diyos ang magbigay sa atin ng kaalaman, ay wala pong kabuluhan ng ating pong gagawin o sasabihin. Manalangin po tayo. Aming Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, labis po ang aming pong pasasalamat sa oportunidad na kami ay patuloy, Panginoon, na makapakinig ng iyong salita. Alam namin, O Diyos, na marami pa kaming hindi nalalaman sa mundong ito patungkol sa kung ano po ang iyong direksyon sa aming buhay. Kaya nga, Panginoon, hinihiling namin, O Diyos, na buksan mo yung aming puso at isip at ang sa iyong Panginoon ay matutunan namin, masundan namin, Panginoon, ang iyong direksyon, ang iyong ninanais para sa amin. Salamat, Panginoon, at sa pamamagitan ng aming pag-aaral, loobin mo, O Diyos, na patuloy kaming magkaroon ng mas malalim na ugat at patuloy, O Diyos, na lumago, mamunga, at maging tunay na mga ani ng mga kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil sa mga panahon ito, O Diyos, na nasa huling panahon ng kasaysayan ng mundong ito, ay naway kami, Panginoon, patuloy mong bigyan ng warning or babala, Panginoon, upang sa gayon ay hindi kami, O Diyos, mailigaw o may pahamak ng mga nangyayari sa mundo ito. Salamat po, Diyos, sa iyo pong bendisyon sa mga ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kung may mga Biblia po tayo, pakibuksan niyo po sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 16. Babasahin po dito sa King James Version. Sabi po dito, at mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nakapagpapadulong sa iyo sa kaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, at sa katututo na nasa katuwiran. Amen. Hallelujah. Ang mga tao sa ngayon ay mapapansin po natin na halos lahat ng interest ay para sa ikatututo. Kaalaman. Matuto sa mga bagay na mapakikinabangan. Napakaganda yung turo ni Pastor kanina na halos nagkakaugnay yung mensahe na ating pag-aaralan ngayon. Sapagkat ang gusto nating talakayin natin sa umagang ito ay yung pakinabang sa salita ng Diyos, sa Scripture. Kanina sabi ni Pastor doon sa Santiago, sa binasa niya, ay kung kulang tayo sa kaalaman, ay humingi tayo. Hingi tayo sa Diyos. Kaya lang, hindi pa natin nakikita ang Diyos, so saan tayo pupunta? Iniwan na po niya yung kanyang salita sa pamamagitan po ng Biblia. And therefore, ito yung magbibigay sa atin ng dunong sa meron din sa ating binasa na sa simula pa sa pagkabata, sinabi niya kay Timothy, sabi ni Apostle Paul, na yung Scripture ang nagbibigay ng dunong sa atin. Maaaring sabihin natin yung mga doktor, mga abogado, o yung mga matataas na aral, ay talagang matalino at marunong sila. Pero ang nakalulungkot na katotohanan, majority sa mga matatalino kuno sa mundong ito ay hindi nakaunawa kung ano ang tunay na direksyon ng buhay after ng buhay na ito. Pagkatapos ng buhay na ito na in-enjoy ng bawat isang nagpakadunong, hindi na alam. At ang malungkot pa, karamihan doon sa mga sinasabing mga matatalino, naliligaw ng tuluyan, hindi na kinikilala ang Diyos dahil ang kanilang kinikilala na yung kanilang kaalaman, yung kanilang mga discovery. Which is hindi naman masama. Pero nakalulungkot,
Sabi nga po dun sa kasulatan, makamtan man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito kung mawawala naman ang ating kaluluwa, ano man yung kabuluhan nito. And therefore, hindi masama magpakatalino sa mga bagay na mapapakinabangan natin. Tama yung sinasabi kanina ni Pastor, nagsimula sa problema na yung mga kabayo siguro nagkandapilay na sa kapatuhan sa katatakbo, ay gawa tayo ng auto, ng sasakyan, para mas mapabilis, di po ba? Okay po yun. Kailangan talaga ng tao yun. Ang lahat ng bagay na mga nadidiscover ng tao, ibinigay din ng Diyos sa kanila yun. Ang malungkot kung ang bagay na itong nadiscover nila, ang kanilang ipagmamalaki at tatalikuran ng Panginoon at tatalikuran ng Biblia. At ang ituturing na sila ay Diyos, na sila ay mas matalino pa kaysa sa Diyos. Samantalang ang Biblia na nagbibigay ng tulong na dapat bigyan ng atensyon ay naiitsapera. Ito po mga kapatid ang napakahalagang maunawaan natin. Nasa panahon natin ngayon, nasa end time na po tayo. Aminin natin yan. Hindi po na tayo napapunta doon sa, matagal pa yan. Kailangan natin pag-usapan ito. Kailangan natin i-discuss ito. Sapagkat, sayang yung panahon na tayo ay nagpakadalubhasa, nagpakatalino, tapos hindi na natin nabantayan, ang Panginoon pala ay dumating na. Tulad ng panahon na ang Panginoon ay ipinanganak sa Jerusalem, ang nakabantay lang 3 pantas. So yung mga pantas na yun, nag-aaral sa Scripture. Sila yung nagsasaliksik araw-araw, gabi-gabi. Sinasaliksik nila yung Scripture. At nung kanilang nakita yung mga tanda na binabanggit sa Scripture, ay sinundan nila. Ibig sabihin sila yung totoong matalino, kaya nga tinawag silang pantas. At dahil doon sa kanilang pagsasaliksik sa Scripture, nakita nila na ang Panginoon ay ipinanganak na yung inaasahang tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya napuntahan nila yung Jerusalem sa pamamagitan ng kanilang paglalakbay ng 1.5 years. Hindi man ako sigurado, pero ito ang aking gustong sabihin. Na yung mga pantas niyan ay galing sa East. Yun ang sabi. From the East na tayo tinutukoy na East. Tayo po yung galing sa silangan. Na pumunta sa Jerusalem para hanapin ang Mesiyas. Kung saan ang star na napag-aralan nila sa Scripture ay sumikat. At yung mga pantas na yun, sila lang po yung nakakaalam. Maraming matatalino, sila Herodes, mga matatalino, ang dami mga tao sa Jerusalem matatalino. Pero hindi nila nabantayan na dumating ang Panginoon, na ipinanganak ang Panginoon Jesus. Same as what the time ng Noah, grabe yung mga kaabalahan ng tao, nagpapatayo ng bahay, nagpapakasal, nagkakaingin, nagtatanim, nangingisda lahat na activities ginagawa. Habang si Noe ay sige ang kanyang pangaral sa mga tao, maghanda kayo! Dahil darating ang napakatinding baha at magugunaw ang mundo. Magunda ang iba, siguro ang iba dito mga kuyunonda, uy, magparodang kayo mong malangkaw. Ano ronda? Siyempre hindi naman nila alam. Ang Scripture, ang binabasihan, actually, ang direktang pangusap ng Diyos kay Noe, ang kanyang pinagbabasihan. Kasi yung mga Holy Scripture na tinatawag, siguro, may dating Muslim ba dito? Wala man, ano? Ang isa sa mga itinuturing na Holy Scripture ay ang Quran, kaya tawag nila Holy Quran. Pero mayroon 5 Scripture na importante na dapat nating maunawaan na pwede nating pagpasihan ng ating pagsunod sa Diyos at ng pagpupurify, pagsansala, pagtuturo sa atin para sa isang matuwid na pamumuhay. Isa dyan yung sinasabi nga po nila na yung Torah. Ito yun yung mga kautusan na binigay ng Diyos kay Moises. Nakalagay dyan sa first part ng Old Testament. Isa pa dyan yung tinatawag nilang yung Psalms, yung mga awit na kinumpay, yung mga awit na ginawa ni David. Kabilang din po yan sa Holy Scripture. Yung isa pa dyan yung tinatawag nilang the scroll. Yun yung mga kasulatan na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At syempre, yung gospel. Ito yung atin ngayon sa New Testament. Yan yung mga Holy Scripture na pinagbabasihan kung paano tayo mamuhay bilang nakakakilala sa Diyos. Tandaan po natin yung mga hindi kumikilala sa Diyos ay hindi kinikilala rin ang Scripture. Hindi rin kinikilala ang Biblia. May sarili rin silang mga librong gawa-gawa. At yun ang kanilang ipinapakipaglaban na yun ang dapat nasundin.
Ngunit tandaan natin mga kapatid na maliban na ang salita ng Diyos ang iyong sampalatayanan at panghawakan para sa iyong righteous living at para sa salvation, maliligaw po tayo. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon sa John 3:16, yun, I for God so loved the world, at ang salita ay Diyos, at ang Diyos ay nagkatawang tao, at namuhay sa piling natin. John 1. So, ibig sabihin makikita natin na yung salita, yun ang Panginoong Hesus mismo na nagkatawang tao. So therefore, ang mapa, ang kumpas ng buhay ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At dahil sa nagkatawang tao siya, na yung ating Panginoong Hesus, yun ang gospel, yun ang good news, yun yung ating pinakamodel sa mga taong kumikilala sa Diyos. Na kung hindi natin tanggapin at kilalanin ang Panginoong Hesus, hindi rin natin tinatanggap ang kanyang salita. Marami ang nagsasabi na ang Biblia ay hindi sapat na basihan ng kaligtasan. Mali po yun. Wala na pong ibang pwedeng pagbatayan ng kaligtasan kundi ang Biblia. Wala pong ibang pangalan na ibinigay ang Diyos ay kaliligtas ng tao kundi ang Panginoong Hesus. Again, He's the Word. Walang sinabi na there is other way. Ang sinabi ng Panginoon, I am the only way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, sabi ng Panginoon. And therefore, dapat ang ating focus, ang ating attention, although ito ang tingin ng marami ay basic teaching, pero marami pa rin ang hindi hinahawakan ang katotohanan ng Biblia, ang tanging source ng katalinuhan, ng kaalaman, ng kaligtasan, ng matuwid na pamumuhay. Wala pong ibang libro na magtuturo. Yes, maraming mga wellness book, mga sulat ng doktor, mga discovery kung ano. But with regards sa ating tama, righteous na pamumuhay, holy living, at may assurance ng ating pong salvation patungo sa langit, ay wala na pong iba kundi ang Holy Scripture. Sabi po dito, sa binasa natin, ang mga kasulatan na hilingan ng Diyos ay magagamit sa pagtuturo. So ano yung tinuturo natin? Si Pastor kanina nagtuturo kung ano yung pakinabang sa kabila ng testing or pagsubok. Kung hindi ni Pastor ituturo yung mga tungkol doon sa pagsubok na yun, ang ating kaisipan normally susumbatan ng Diyos. Kapag kayong mahal natin sa buhay ay nakararanas ng matinding paghihirap, maaaring minsan sabihin natin, O Diyos, bakit kami pa? Iisipin natin na ang Diyos ay kinakalaban tayo. Pero ang totoo, sabi nga ng turo ni Pastor kanina, sa gabay ng Banal na Espiritu, yun po ay tungtungan. Yun po ang magpapalakas sa atin. Kung tama ang ating mindset, ika. Pero kung mali yung ating pananaw sa pagsubok, magagalit tayo sa Diyos at lalayo tayo sa Diyos. Mapalad tayo dahil sa patuloy na pagtuturo sa pamamagitan ng Scripture ay naiintindihan natin mga kapatid ng mga pagsubok na ito ang siyang magpapalakas sa atin, sa ating pananampalataya. At maging sa physical. Nabanggit kanina na yung pinagdaanan ni Sir Paul ay pwedeng ipagtampo ng mag-asawang tapat. Pwedeng sabihin na, Lord, tatapat naman kami sa iyo, naglilingkod naman kami sa iyo. Sa katunayan, iniwanan ko ang bakery ko para lang maglingkod sa iyo. Bakit si Paul pa? Napakabait na bata. Di ba? Ang isipin natin, Lord, bakit kami pa? Minsan, sasabihin pa ng magulang dahil sa pagmamahal sa anak, sana ako na lang. Ay, wala. Hindi naman tama yun, di ba? Sino pa yung mag-pray? Di, lalong mahihirapan tayo. So, tinitingnan natin dito mga kapatid, na yung Scripture ay magagamit sa pagtuturo ng tamang pananaw sa buhay. Matuwid na pananaw matungkol sa buhay. Kasi kung ang Scripture ay hindi natin pagbabasihan ng lahat ng bagay sa ating buhay, maliligaw talaga tayo.
So ang number 1, ito ay magagamit sa pagtuturo. At ang itinuturo naman sa pamagitan ng Scripture, siyempre, ang maunawaan natin kung ano ang direksyon ng buhay after this life. Ang pangalawa, ang sabi dito, ito ay magagamit sa pagsaway. Tandaan natin mga kapatid na tayo ay nabuhay na hindi naman natin alam yung Biblia. In fact, ako mismo, personal, kinabumuhian ko ang Biblia na hindi ko alam. Pati yung tao may bitbit ng Biblia, tingin ko sa kanila mga hudas, mga isinumpa. Nakakainis, hindi ko alam kung bakit naiinis ako. May bitbit lang ng Biblia. Pero ngayon ko naiintindihan mga kapatid, na yung Espiritu pala, nagalit sa liwanag, ang siyang nasa sa akin, na gustong manatili sa kadiliman yung Espiritu na yun, parang hindi ako magkaroon ng kaligtasan. But, salamat sa Panginoon, dahil sabi ko yung kapatid ko ay nagsakripisyo ng 3 taong pag-aayuno, alang-alang sa aking kaluluwa. Ipinakipag-barter niya talaga na kung sana pag nakausap niya ay magkaroon ng kaunawaan sa Biblia. That's why naikwento ko na nga na matapos kong marinig yung tungkol sa pagliligtas ng Panginoon, yung kunaunawaan kung gaano ako karumi sa harapan ng Diyos. Na umiiyak ako na hindi ko alam kung bakit yan na lamang ang hiyak ko sa Panginoon. Pero kung hindi sa akin itinuro yun ng aking kapatid, ay ganun pa rin siguro yung aking pananaw sa buhay. Lahat ng nag-aaral ng Biblia, ang tingin ko sa kanila ay hindi banal, kundi mga kampon. Baligtad eh. That's why mga kapatid, napakabalan natin na tayo mga nakakilala sa Diyos, naniwala sa salita ng Diyos, ay nandirito at nag-aaral. At ito yung isa sa pinakamahalagang pakinabang natin. Yung matutunan natin kung ano talaga ang purpose ng buhay natin habang nandito tayo. Which is the number 1 is para maging asin at ilaw tayo. Kunti lang tayo. Pero sabi nga ni Pastor nung nakaraan, midweek ba yun? Na yung matinding bagyo, makakita lang ng isang parula, may magiging pag-asa. Magkakaroon ng kunting pag-asa yung mga naglalakot, yung mga naglalakbay sa dagat. At totoo po yun. Ganun tayo. Kahit napakahamak ang tingin sa atin. Pero nakatitiyak tayo na ang Diyos mismo ang nagsabi na sino mang sa Kanya sumampalataya ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan. At tayo din yun. Maaaring sa pamilya, hindi man tayo perfecto, maaaring may away din yan, hindi man yan nawawala. Imposibleng walang di ba? Hindi naman, ay imposibleng hindi mag-away si Brother Lito at saka Sister Nene. Kami yan ni Christy, kagabi nag-away din. Hindi kami nagmamalaki nag-away kami. Ang sinasabi ko, hindi perfecto yung ating buhay sa mundong ito. But because of the fact na nasa sa atin ang banal na Espiritu, ang Panginoon tinanggap natin, nagiging asin at ilaw tayo. Na kahit naman yung mga taong hindi tayo talagang totoong kilala, pag nakausap natin, may magsasabi, anong meron sa taong yan? Palaging nakangiti. Ay ako, huwag nyo nang hanapan ulit ng ngiti ha, kasi hindi ako ipinanganak na palangiti. Pinanganak ako na si mama talaga eh. Oh, may mga gifted eh. Sila Brother Jojo, sabi ko nga, sa mall, itong taong ito parang lagi nakangiti. Kung hindi ko siya kilala, sasabihin ko talaga parang ang saya-saya nitong tao nito. Totoo naman, di ba? Yung mga Kristiyano ganun eh. Yung aura ba kakaiba? Doon pa lang sa aura, masasabi mo, kakaiba ba ito? Diba? Yun totoo yung mga Kristiyano. Pero, ang hirap kasi Pastor pag bakit ikaw hindi ka makakangiti? Eh, pasensya na eh. Ganun siguro yung pagkakagawa sa akin, bro, di ba? Pasensya na eh, yung pagkakagawa sa akin. Pero, sinisikap ko naman, pero talagang hirap. May mga seryosong mukha, pero Kristiyano din. Pero naman mga palangiti, kasi talagang gifted sila. Pagka masalubong mo pa lang, masaya ka na, nadadamay tayo kasi. So that is one pakinabang sa Scripture. Ang pagtuturo. So, alam natin kung anong itinuturo ng Scripture sa atin. Katiyakan ng ating buhay sa piling ng Panginoon. Yung pangalawa, yung pagsaway, again, sabi ko nga, hindi naman tayo ipinanganak na matuwid. Pagka halimbawa nakarinig tayo ng nagtuturo dito,
pastor man yan, o kung sino man ang pinayagan ni pastor na tumayo dito, at nakarinig tayo ng salita na parang napakasakit sa ating pandinig, huwag niyong awayin. Huwag nating awayin, mga kapatid. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Kapag sinasaway tayo, tandaan natin mahal tayo ng Diyos. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng tsansa, pagkakataon, na maialis doon sa miry clay na kinakanta kanina. Sa putik. Sapagkat ang taong matino at matalino, pag sinabing, dyan sa unahan na yan dyan, pag dumiritso ka, may ano yan, may turong, dapat dito ka dumaan sa kaliwa. Pero pag hindi ka naniwala, dumiritso ka, at natusukan ka ng turong, kahit isa lang yan, ito pa rin yan. Mali ka pa rin, di ba? Dahil, alam mo nang may turong yan, dumiretso pa, di na turong ka, dapat one wrong ka lang, naging dalawang tuloy. Kasi, turong ka eh. Dapat kaliwa ka na, sinabi kasi. So, ang taong matalino ay nakikinig doon sa babala. Sinasaway tayo. Huwag ka na dyan, Brad. Walang mapapala dyan sa pag-inom-inom. Huwag ka na dyan, Brad. Wala kang mapapala dyan sa pag-syabu-syabu mo. Pero sasabihin mo, yun, this is my life. Di ba? Pero ang warning is para mailayo tayo sa tiyang kababutan. At kapag nakinig tayo sa scripture, dahil ang sinasabi ay magagamit sa pagsaway, tiyak hindi tayo mapapahamak. Pag nakinig tayo. Basic naman, di ba? Kahit sa pamilya natin, anak, mag-aral kang mabuti. Hindi naman saway yun, instruction yun eh. Pero parang ganun din yan eh. Pero pag hindi tayo nakinig, sasabihin na, total, may pira man yan sila papa. Pahalak man yan yan. Basta pinibigyan ng bagong 2,000 araw-araw. Ako man, aral ko man, di ba? Enjoy ang buhay, di ba? Pero pagkatapos ng panahon na kapag-graduate na yung mga taong nagbabaon lang ng 20, yung nagbabaon na ng 2,000, aroy, tuturon, nakapriso. O, kasi sige man kabili ng kung ano-anong mga bawal. So, ang nangyari, hindi nakinig sa instruction or babala. Kaya napakahalaga ng scripture, mga kapatid. Sabi nga ni Joshua, o sabi ni Moises kay Joshua, 1:8, araw-arawin mo, dili-dilihin mo. Huwag mong iiwalay sa iyong bibig ang mga salita, ang mga instruction ng Diyos upang ikaw ay makapamuhay ng masagana at ligtas. Therefore, yung scripture ay dapat natin talagang siniseryoso. Hindi lang pang display sa eskaparate, hindi lang nakapatong doon sa ating mga shelf, kundi inaaral, binabasa, dinidili-dili, tawag yan, minimeditate ang mga nakasulat sa salita ng Diyos. So ang pangatlo, ito ay magagamit sa pagtutuwid. Kasi yung pagsaway at pagtutuwid halos parehas lang din eh. Kaya lagi sinulat eh. Ibig sabihin, alam ng nakagawa ng mali, kaya tinutuwid. Kaya kapag ginagawa ng ating pong mga magulang na nakakaunawa sa mga bagay, dahil pinagdaanan na nila tulad ng kinukwento ni Pastor, paano ka naman mapag-advise sa isang tao na wala kang pinagdaanan? Lahat tayo dapat ay magiging tagapayo sa mga taong nasa sanlibutan na talagang mapapahamak. Kung walang magtutuwid, tiyak at tiyak mapapahamak. Sa pamilya natin, very basic, di ba? Pag ang anak natin hindi nakinig sa ating payo, hindi nakinig sa ating pagsaway, hindi nakinig sa ating pagtutuwid, masasadlak yan sigurado sa hindi magandang kalagayan. Pero kung yan ay nakinig, kahit parang ang tingin sa atin ay parang sirang plaka naman to sila mama, sila papa, ulit-ulit na lang. Bakit hindi na ulit-ulit? Kasi hindi ka nakikinig. Ganon din sa atin, di ba? Sa atin, sa Christian community. Bakit lagi naman to si Brother Mar nagtutulong ng tungkol sa mga ganyan, paulit-ulit na lang? Bakit kailangan natin ulitin? Kasi hindi natin nauunawaan minsan. Mga basic na teaching ito, pero napakahalaga na ulitin natin upang hindi natin makalimutan. Sapagkat yung mga basic ang napaka-importante. Kaya doon sa mga pagtuturo ng karate, babalikan mo yung basic na mga galaw. Kahit sa mga bata,
Yung pagbabasa ng ABCD, ginagawa pa ng kanta. Kasi yung basic na pundasyon kung paano tayo matututong magbasa. Sa atin sa spiritual, ganun din. Balikan natin yung mga basic na teaching. Gaano kahalaga yung scripture, gaano yung pakinabang natin dito. Pag hindi natin ito sineryoso, yung mga instruction dito, ay hindi rin naman tayo makikinabang. Kailangan pakinabangan natin. Ang katalinuhan, kung kulang ka, ay hingiin mo sa Diyos. At dito natin hihingiin sa Diyos sa pamamagitan ng scripture. Ang pakinabang na ito ay hindi yung para dito lamang. Bukod sa nakikinabang tayo sa buhay na ito, yung pinakamatinding pakinabang, yung pakinabang na makapiling natin ng Diyos. Sapagkat yun ang main purpose ng pagtuturo sa atin, ng pagsasaway sa atin, ng pagtutuwid sa atin, para makapamuhay tayo ng righteous, matuwid. Sabi doon sa pang-apat. Ang sabi nito ay, ito ay para sa pamumuhay na may kabanalan. Wala namang ibang librong nagtuturo na ang intention ay mapabanal tayo, maliban sa banal na kasulatan. And therefore, itong ating pong pag-aaral ngayon, bagamat masasabi natin basic in nature, sapagkat ang Biblia, bago tayo naging born again, bagamat hindi natin ito pansinin, pero nung na-born again tayo, ito na yung ating pinakang manual of instruction sa buhay. Ito na yung pinakang kompas natin, ito na yung pinakang mapa natin, upang hindi tayo maligaw sa direksyon ng mundo. Mapunta tayo sa direksyon ng Diyos. At itong scripture ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon, ng tamang destinasyon. Kaya dapat natin itong seryosuhin na ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang pangpatulog ng apo or kaya pangpatulog sa anak. Mga kwento. Ang gaganda kasi ng kwento niyan, di ba? Si David at si Goliath, si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, si Jesus at si Pedro. Ang gaganda mga kwento. Pero yun ay atin lamang pong naririnig. Hindi inuunawa noon. Pero pag inunawa natin kung gaano pala kahalaga ang mga instruction na ito, ang mga payo na ito ng scripture, masasabi natin, napakapalat natin. Maaaring hindi tayo abogado, hindi tayo mga doktor, hindi tayo scientist, o ano pa mga pinakamatataas na kurso na ibinigay ng mundo, pero tayo na ang pinakamatalinong tao. Dahil alam natin na mayroong bangin sa dulo at sinabi ng scripture, huwag kang tumuloy dyan, mahuhulog ka dyan, nakinig tayo. Na may turong dyan sa dulo, huwag ka nang dumiretso dyan, ay nakinig tayo. Dahil sa tayo'y nakinig at inuunawa natin ang salita ng Diyos, napakapalad natin. Tayo na yung pinakamatalinong tao sa buong mundong nabubuhay. Sapagkat alam natin na hindi tayo mapapahamak dahil sinusunod natin kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Simpleng mga tao tayo. Kahit sa panahon pa ng Panginoon ang kanyang mga piniling mga taong simple. Pero sila ang nagpabago ng mundo. Simpleng mangingisda, simpleng karpintero, mga tax collector na kinaiinisan ng tao. Pero sa kanilang mga buhay, umabot sa atin ang kaligtasan. At ang kaligtasan ini-enjoy natin ngayon, dito pa lamang sa mundo, ay ini-enjoy na natin. Ngunit ang pinakang ultimate goal ay ang ating pagiging residente ng langit. Yun yung pinaka-importanting ating pangarapin. Pinakang goal natin sa ating buhay. Na-enjoy na natin yung buhay natin dito sa mundo, may katiyakan pa tayo na makakapiling natin ang Panginoon. At yun yung pinaka-importante. Kaya sinasabing, pinakamatalino tayo. Sapagkat alam natin kung saan tayo tutungo. Hindi tayo wandering dito sa disyerto. Hindi tayo paikot-ikot sa mundo ito. Meron tayong tinutumbok. At habang tinutumbok natin ang makapiling ng Panginoon, ay meron tayong pakinabang. We are the salt and light of this world. Tayo yung nagpipreserve ng nabubulok na mundo. Tayo ang nagbibigay liwanag sa isang masalimuot, maalon na laot ng buhay. At dahil diyan, napakalaki ng contribution natin sa mundo ito.
Samantalahin natin mga kapatid na aralin ng Scripture upang sa anumang pagkakataon, mapaupo man tayo o mapatayo man tayo, pag nagwento tayo tungkol sa Scripture, ay ang tao ay makikinig at bahala ng Diyos ang mag-convert sa kanila. Ang importante, may share natin ang salita ng Diyos na ito ang magbibigay ng direksyon, na ito ang magbibigay ng buhay sa atin at wala ng iba. Tayo na pinakamatalinong tao sa buong mundo na nabubuhay. Matalino si Solomon, pero hindi tayo nagkakaroon. Baka mas matalino pa tayo sa kanya dahil marami nga siyang pagkakamali, marami nga siyang sablay, pero ang natitiyak natin na ang Diyos na nagbigay ng talino kay Solomon ay siyang Diyos na nagbibigay sa atin ng kaalaman ng katalinuhan upang hindi tayo mapahamak sa buhay nito. Amen? Hallelujah! Kasi lang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat minsan pa ang iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng tamang direksyon, kasi nagbibigay sa amin ng upas, ng mapa, upang hindi kami mapahamak o Diyos. Loobin mo, Panginoon, ito'y patuloy namin maging goal, maging inspirasyon namin, Panginoon, na araw-arawin namin, basahin, aralin ng iyong mga salita, upang matiyak namin o Diyos na kami ay magiging tunay na mga contributor, Panginoon, sa ikaliligtas ng marami. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon nito at dinadalangin ko, Diyos, na patuloy na ang mga salita mo, Panginoon, ay magbigay ng inspirasyon upang kami magpatuloy sa paglilingkod, Ama. Ito po'y aking inihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Good morning and God bless.